Ikaw po ay sumasamba na. Di ba? Lord's Day ngayon. Yung iba, nakakalungkot, wala po sila. Ang pastor naman sa atin, di ba? Ang pastor po natin, hindi naman po yan mahigpit. O kailangan kay pastor. Kaya sinasabi niya, nagtanong siya, bakit wala yung pamilyang Sanchez? Hindi po nirecognize naman namin yung sa anak po eh. Makakarating na po yun. Pagpahinga lang po natin. Yun nga po yung pag-uusap namin. Hindi naman ganun ang Diyos para magtampo ka na. Hindi. May panahon ka din, di ba? Mali mo sa panalangin po natin, bumalik po sila. At nandito na po, maaaring next week, di ba? Panalangin lang po natin. Nagugulan lang sila sa mga panahon ito. At gusto nilang handa ang kanilang puso. Diba? Ganun ang gusto ng isang bawat mananampalataya. Hallowed be thy name, sambahin po natin ang ating Panginoon. Diba nga po ay may halimbawa ko, wala naman kasi akong anak eh. Halimbawa ko na lang yung nasira akong asawa. Di ba, minahal ko siya at alam ko yung kalagayan niya. Marahil ito, dahil pinuha siya ng Panginoon. Hindi niya, may bagay kasi na hindi niya ako sinunod. Hello, hindi niya ako sinunod sa bagay na yun dahil gusto niya pang makipag-fellowship dun sa di ba, unbeliever. At ang sabi ko, bakit ka ba mas nagugusto mo pang ka-fellowship ng mga unbeliever kasi naman lang para tayo, diba? At meron pa siyang na-violate na nakakasama sa kanyang kalusugan. Pinagsabihan ko naman siya. At hindi pa rin siya nakinig. Mahal, ito yung way para gawin siya ng Panginoon. Yan po yung isang halimbawa, no? Kung ito tayo anak ng Diyos at hindi tayo sumusunod sa ating Ama. Maaaring ganyan ang kaitnatnan natin. Tatayo ka rito sa pulpito, magsasalita ka ng mga bagay na hindi mo naman nalalaman, di ba? Kaya nagsasalita ako, hindi mo nalalaman ang sinasabi mo. Naging tapat ako sa iyo at wala akong ginawang hindi maganda. At kakandahirap na nga, diba? Kapag kayo, na nga lang sana matulungan mo ako. Hiling ko lang sa Panginoon, Lord, tulungan naman ako, nahihirapan ako. Maaaring ngayon nakasagot na ng Panginoon, bakit? Nawala siya. Yung nga po ibig mong sabihin, kung ano po yung pinayo sa inyo, ng leader nyo, ng pastor nyo, sundin nyo lang naman eh. Isang part na rin po ng pagsamba, yung ating obedience. It's better, obedience is better than sacrifice. Pero ito yung nangyari po. Kaya warning po sa mga kapatiran na patuloy na nag-ano ang ating Panginoon. Nalaman mo na katotohanan. Nalaman mo na andito may samba ngayon. Pero bakit? Ganun ang ginagawa mo. Nalaman mo na masama ang gagawin mo. Bakit ginagawa mo pa? Kaya po isang pag-violate. Ang Diyos naman kasi natin, di pa seloso. Ikaw ba naman, kung ikaw may asawa, gagawin mo yung mga bagay na yun. Hindi ka ba magsiselos? Hindi ka ba, God is a jealous God. Instead na makakasama mo ako sa araw na to, pero bakit iba ang nakakasama mo? Di ba, God is a jealous God. Wala siyang karibal. Pero bakit iba ang ginagawa mo na dapat nasa akin ka? At binibigyan na nga lang na panahon. Ang mga bagay na yun, nangyari po sa akin, sa kanya. Hindi naman nakakalungkot dahil ligtas naman siya eh. Kaya walang kalungkutan po doon. Maging aral lang po sa atin
Minsan, nagkakabiruan nga ayaw daw niyang tumanda, ayaw daw niya magpulubot ang kanyang mga skin, mga face niya, ayaw niya yun. Gusto niya, siya'y mamatay, maganda pa rin siya. Pero nagkatotoo yung mga ganyan. Ayan natin, ligtas naman siya, di ba? So, peace na po siya sa Panginoon. Nandun na siya. At nakakatuwa nga, no, yung aming anak, na dalawa, na kinuha nga ng Panginoon na si Elijah, di ba? Kinuha ng Panginoon si Elijah. At si Enoch, kinuha din ng Panginoon yan. Ituk. Di ba? Ituk. Yung po yung mga pinangalan ko sa kanila. Kaya nga, yung mga buto noon, nilagay ko rin sa sa kanyang coffin. Wow, may bonding sila doon. Katuwa, di ba? Doon sa, yung buto-buto nila doon. Ayan po yung napakadali po maglingkod sa Panginoon. Hindi po mahirap. Pasalamat po tayo, may simbahan po tayo. Yung po yung maglililim sa atin. At diyan po tayo umpisa pagpapalain dahil sa simbahan na yan. Diba? Meron tayong butihing pastor. At napakabait. Hindi ko nga halos nakita siya ay nagalit. Diba? Mas napapansin natin sa kanya yung parati siyang nakakatuwa siya o nakakatawa o diba nakakaaliw sa kanyang mga pananalita. Kahit kausap natin siya, diba? Ganun po ang isang ama. Mas maigpit pa nga siya sa mga tunay niyang anak Lalo na si kanyang bunso. Napalo ka ba, Brad? Maraming beses, di ba? Alam ko si Pastor high blood yan, kaya minsan tumataas ang kanyang braso at ewan ko kung nangyari sa'yo, Brad. So pangalawa, sambahin po natin ang Panginoon. Yung po yung una sinabi natin Panginoon Kristo, okay? Huwag nating nakalimutan yan na kailangan po yan. Number 2, Thy kingdom come, Thy will be done in earth as is in heaven. Napakasimple lang requirement ng Panginoon, di ba? Sundin mo lang ang kalooban ng Diyos sa kanyang kaharian as in earth, Thy will be done in earth as in heaven. Kung ating isipan, nakaset ng ating isipan na things on earth. Diba? Set your affection in things above, not on things on earth. Ano ba yung nakalangit? Sa langit po kasi wala na yung last Hindi ka magigreed sa pera, sa pagkain, sa magagandang kotse, di ba? Sa magagandang bahay, hindi ka magigreed yan. Kung sa langit po, hindi po tayo nag-greed, no? Kailangan ba dito mag-greed po tayo? So, dapat hindi rin, di ba? Hindi tayo mainggit. Kung sila ay mayroong height na 6-footer, kung sila ay mayroong makinis na balat, o napakagandang mukha, pero ang puso naman ay punong-puno ng kasalanan, kaya hindi po kainggitan yun. Alam niyo po, kung sila man ay binayaan ng ngayong kagandahan, pero ang puso nila ay marumi, sigurado po yan. Minsan pa nga, yung may kagandahan ay bobo naman. Di ba? Totoo nangyayari po yan. Mag-beauty ka pero wala kang brain. Pero kung nasa Panginoon ka, meron pong nagli-lead sa'yo. Wala hong matalino. Yan. So, ano ba nakikita doon sa langit na dapat nating gayahin din po sa lupa? Yung pag-worship, yung pong pag-aawitan, di ba? Nakikita po natin yan sa langit at may mga elders na sila po yung nagpapagaang po sa atin, nililip po tayo sa kanyang mga salita at nandun ang Panginoon Kristo. As of now, ang Holy Spirit na nagre-remind sa atin, may nag-guide, ewan ko ba, bakit ginigrip po natin
Huwag po tayong mag-grip. Yan po yung kalooban ng Diyos na dapat ang masunod. Hindi po yung kalooban ng flesh po natin. Pero nangyayari po, di ba, may temptation. Hindi mo mawawala yan.